topic naman natin ngayon ay force system. Okay? So sa force system, for example, meron tayong random force na nagaganap at this direction. Random force na may random magnitude, na may random direction. Ngayon, yung randomness na yan, bigyan natin ng certainty. For example, siya ay equal sa 100 Newton. Okay? 100 Newton towards to a certain direction. Ngayon, to give also certainty dun sa kanyang direction, so for example, meron tayo ditong axis. Okay? So this is the x-axis. This is the y-axis. Right? Ngayon, yung angle niya, halimbawa, ay 20 degrees from with respect sa horizontal axis. So, ang magiging scenario niyan ay ganito. Ngayon, ano yung mga component ng force na yan para ma-describe natin siya as vector? Okay? So, yung gusto natin mangyari, we want to describe it in vector form. Okay, sorry. So in vector form. Okay? So gusto natin siyang i-describe as a vector form. So paano natin siya i-describe as vector form? Ngayon, para ma-describe natin siya as vector form, titignan natin siya as triangle. So paano natin siya titignan as triangle? So ito yung beginning niya. So, yung endpoint niya dito. So, if this is the beginning, this is the end. So, ibig sabihin, para makarating ka doon, you must travel towards the direction of x. Tawagin natin as A. At kailangan niya mag-travel towards pataas. Tawagin natin siyang direction B. So, basically, meron siyang angle kakanan, papataas. So, parang may magagawa siyang right triangle na katulad niyan. Na kung saan ito ay A, ito ay B, ito yung 100 Newton. Okay? Yan yung 100 Newton niya. Okay? So, gusto natin i-describe yung 100 Newton as a vector form. So, para ma-describe natin siya, kailangan nating alamin muna yung A at B. Ano yung movement niya towards X, ano yung movement niya towards Y. So, tawagin natin si A, vector A, na 100 Newton. So, ibig sabihin nun, kung dito sa part na to, meron siyang 20 degrees. Okay? May 20 degrees sa angle na yan. So, using yung ating vector na tinuro ko last meeting. So, meron tayong A. So, A, yung component na A, which is nagta-travel sa direction ng I, plus yung B na nagta-travel towards sa direction ng J. Okay? So, ngayon, kailangan muna natin i-describe yung value ni A at the value ni B. So, para malaman natin yon, ano pala si A? So, A over hypotenuse is equals to cosine of theta. And knowing also in trigonometry na B over H is equals to sine theta. So, substituting, so ibig sabihin nun, A will be equals to H cosine theta, and H is 100 and cosine is 20 degrees. Ngayon, B is equals to H sine theta, so 100 sine 20 degrees. Okay? Ngayon, ibabalik natin siya dito. Okay, ibabalik natin siya dito.
Tapos ito, titignan natin siya. Paano pag dito siya? Okay? So, ganun yung gagawin natin. So, basically, para ma-describe natin si 100 in vector form, itong 100 na to, para ma-describe natin siya in vector form. So, ibig sabihin nun, following yung formula ng A vector na yan. So, if A vector will be equals to 100 cosine 20 degrees okay. So, yan is towards the direction of I plus 100 sine 20 degrees towards the direction of J. So, yan yung vector form niya. Alright? Which is equals sa, kapag pinagbago-bago natin yan, equals yan sa 100 cosine 20, yan ay equals sa 93 97 I plus this is plus 34.20J. Okay? So, itong itsura na to, this is the vector form ng ating random vector na 100 kanina. Okay? So, may scenario, halimbawa naman, meron tayong same problem pa din. Halimbawa naman, meron tayo ditong angle. Okay, so pag ganyan siya. Same problem pa din. Same problem pa din. Then may angle siya dito, dapat 90. Ngayon, paano naman kapag nandito, pinag-uusapan natin 70 degrees. Patayo naman. So, babalik ulit tayo sa concept. So, yung concept is, ito yung beginning, ito yung end. So, parang kailangan mo mag-travel pataas. Natatawagin nating B. Kailangan natin mag-travel pa kanan. Natatawagin nating A. So, basically, parang magkakaroon siya ng triangle na katulad ng ganyan. Okay? So, basically, kailangan mo umakyat ng B. Kailangan mong kumanan ng A. And this is the 100. So, malalaman natin, based dyan sa triangle, so A is equals to 100. Kung ito yung angle nating 70 degrees, 100 sine 70 degrees. And B is equals to 100 cosine 70 degrees. Okay? So, kung yun yung value natin, kung yun yung ating equation, so the vector A is equals to 100 sine 70 degrees na merong direction na I, then plus 100 cosine 70 degrees towards the direction of J. So, equals lang din to sa equals yan sa 100 sine 70 93 97 I plus 100 cosine 70 34 20 J. Okay?
So, ito yung vector form pag binaliktad natin yung angle. Tingnan natin. Ito, yung vector form nito is pareho lang sa vector form na nakuha natin dito. Alright? So, pareho lang sila. So, yun yung scenario. So, yung nasa kaliwang bahagi is yung angle na vertical and yung angle na nasa horizontal. So, basically, pareho lang sila. Basta tama yung gagamit mo ng trigonometric functions.